Paano ba talaga natin maiintindihan yung evolution ng internet? Medyo komplikado, no? Pero ayon sa isang source na tinatawag na Block Nova, mayroon daw silang isang bago at napakasimpleng paraan para magets natin lahat to. Tara, silipin natin yung pananaw nila. Kasi aminin natin, kung nalilito ka sa mga term na Web 1, Web 2, Web 3, naku, hindi ka nag-iisa. For the past 30 years, di ba, sinusubukan nating ipaliwanag yung internet gamit yung mga technical na salita, pero parang imbes na luminaw, lalo lang tayong naligaw. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na may mas simpleng paraan pala para maintindihan ng lahat? Isang paraan na hindi mo kailangan ng technical know-how. Kumbaga, isang malinaw at eleganteng solusyon na siya nating tatalakayin ngayon. At eto na nga yun. Ayon sa Block Nova, ang buong kwento ng ebolusyon ng internet pwedeng-pwede raw isummarize sa 3 linya lang na to. Sabi pa nga nila, eto na raw yung kumpletong mapa na nagpapaliwanag ng lahat sa loob lang ng 10 segundo. Okay, so himayin natin to. Unahin natin yung era na pinakapamilyar sa ating lahat na tinatawag nga ng source na Internet of Fiat. Ito yung internet na, pinapatakbo ng perang papel at ng mga dambuhalang korporasyon. So ayon sa kanila, yung enerhiya, yung gasolinang nagpaandar at nagpalago sa Web 2, nanggaling yan sa fiat, yung tradisyonal na pera na kontrolado ng gobyerno at korporasyon. Isipin mo, credit cards, bangko, advertising, lahat yan nakasandal sa isang sentralisadong sistema. At dito na pumapasok yung pinaka-argumento nila tungkol sa Web 2. Ang totoo, wala tayong tunay na pagmamay-ari. Yung identity natin, yung data, pati na yung pera natin sa digital world, lahat yan, sa huli, kontrolado pa rin ng big tech, ng mga bangko at ng iba pang malalaking kumpanya. Kaya yung pinakapunto dito, para sa kanila, ang Web 2 ay ang Internet of Fiat. Ibig sabihin, isang internet na pinapagana ng pera na wala namang real-world backing. At yung buong sistema nakatali sa mga tradisyonal at sentralisadong may hawak ng kapangyarihan. Sige, move on tayo. Paano to nag-evolve? Well, bilang sagot sa mga problema ng Web 2, doon na lumabas ang Web 3. Pero ayon sa source, isa raw itong revolusyon na may malaking kulang. At ito yung pinakakritisismo nila sa Web 3. Nakalikha nga raw ito ng isang buong universo ng mga coin, pero hindi ito nakapagtayo ng isang sibilisasyon para suportahan yung mga yon. Parang, di ba, nagtayo ka ng napakaraming bahay, pero wala namang community, walang kalsada, walang gobyerno. Pero to be fair, ang galing ng Web 3 sa paglikha ng isang napakalawak na ecosystem ng digital assets. Nandiyan yung mga coins, tokens, NFTs, pati na yung mga meme coins, DeFi at GameFi. Isang magulo, oo, pero sobrang sigla at buhay na bagong universo. Pero eto na yung kabilang side. Sa kabila ng lahat ng assets na yon, sinasabi ng source na kulang ang Web3 sa mga pinaka-basic na sangkap ng isang gumaganang lipunan. Walang tunay na pagkakakilanlan, walang istruktura, walang iisang kwento. At yan daw yung dahilan kung bakit ang gulo-gulo ng lahat. At dito na tayo sa final verdict nila para sa Web3. Para sa kanila, ito yung Internet of Coin. Isang internet na puro floating digital assets na walang matibay na pundasyon ng sibilisasyon. Sa madaling salita, isang internet ng mga barya, hindi ng mga tao. Eto na, dito na tayo papasok sa huling parte ng framework nila, ang vision nila para sa hinaharap, na tinatawag nilang Web Gold. Ito na raw yung bagong sibilisasyon na pinapagana, hindi ng papel, hindi ng coin, kundi ng enerhiya ng ginto. So linawin lang natin, yung konsepto ng Web Gold, hindi lang ito basta upgrade. Sinasabi ng source na ito ay isang kumpletong bagong digital na sibilisasyon na nakatayo sa isang tunay at nahahawak ang asset. At ito yung itsura ng ecosystem na yon, kung saan bawat layer ay importante. Sa pinakailalim, nandoon ang e-gold chain, yan yung pundasyon. Tapos sa ibabaw, yung Gold ID na nagbibigay sa'yo ng isang tunay na identity online. Pagkatapos, meron kang USDSX, isang currency na nakaback sa ginto. At para kumpleto talaga yung sibilisasyon, may sarili itong D-Web at D-Cloud, pati sariling Gold Phone at Gold OS. Ang ibig sabihin nito, sa unang pagkakataon daw sa kasaysayan, ayon sa source, ang internet konektado na sa isang tunay, pisikal at nahahawakang source ng enerhiya sa totoong mundo, ang ginto. So, kung ikukumpara sa Web3, ito raw yung mga pangako ng Web Gold.
Pinupunan nito lahat ng butas. Tunay na halaga, tunay na assets, tunay na pagkakakilanlan. At sa huli, isang tunay na ekonomiya para sa isang tunay na digital na sibilisasyon. Okay, so para i-recap natin ang lahat ng to mula sa Black Nova, balikan natin kung paano nila minapa yung buong evolution ng internet sa tatlong magkakaibang panahon o yugto. Heto na yung buod. Una, Web 2. Ang internet ng fiat, yan yung internet ng mga korporasyon at perang tapel. Sumunod, Web 3, ang internet ng coin, internet ng mga barya na walang sibilisasyon. At panghuli, Web Gold, ang internet ng ginto, ang internet na may ginto, may identidad at may bagong digital na sibilisasyon. Kaya iwan ko sa inyo ang tanong na to. Mula sa tatlong ito, fiat, coin o ginto. Para sa inyo, alin kaya ang tunay na kinabukasan ng ating digital na mundo? Isang bagay na seryosong dapat pag-isipan.